Okay, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at Merry Christmas sa lahat ng mga audience ko dito sa Donmar TV. Hindi po tayo nakapag-vlog kahapon kasi busy po sa pag-prepare ng Pasko at marami tayong bisita dito sa bahay. So kailangan naman natin yung i-ano sila, no? Ipansinin natin kung ano yung mga pangangailangan nila. At kaya nga ngayon bumabawi tayo. I would just like to say na hopefully nagkita-kita kayo ng mga loved ones ninyo ngayong Pasko. At yan naman talaga eh. Yan naman talaga ang meaning ng Christmas. It's all about family. And especially sa mga kids natin na mga kamag-anak, yun ang importante na mabigyan natin ng kaligayahan ang mga bata because ang Christmas po ay para ito sa mga bata. Okay? So, ayan, enjoy lang tayo this Christmas, no? Relax and eat food, no? Eat healthy food. Yun. 'Di ba? Wag yung food na medyo tataas yung ating hypertension dyan, ha? So, ingat-ingat rin, ha? Uminom ng a lot of water after eating. And kaya ayan nga, enjoy lang, relax, watch my vlog, no? Kasi marami po tayong pag-uusapan ngayon, especially itong mga government officials natin at yung ating mga minamahal na mga Duterte, no? Kasi po, yung una nating pag-uusapan, napapansin sa mga taong bayan itong Christmas message nitong si Congressman Pulong Paulo Duterte. Okay? Super ganda po ang kanyang mensahe. Mamaya, babasahin natin at ito yung tatak Duterte kung magbigay ng message, no? Bakit ko ba nasabi, no? Kasi po, iba ang mga Duterte, no? Kapag kaaway kayo sa politika, sa panahon na outside politics ay professional sila, no? Kung away politika lang, hindi magpersonalan. Okay? Mamaya, i-explain natin yan through the message of Kong Pulong. At ito, pangalawa nating pag-uusapan, ang ganda po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, ang kanyang Christmas message. Okay? So, itong vlog na ito is full of Christmas greetings, okay? Alam niyo naman, it's Pasko. So, dapat positive tayo, dapat masaya tayo, no? Kahit maraming buhaya sa palibot natin, di ba? It's all about happiness, family. Ayan, pakikinggan natin mamaya yung Christmas message ni VP Sara at magre-react tayo dyan. Pangatlo nating pag-uusapan, ayan, meron na po tayong update kay former President Duterte sa The Hague. Nakakalungkot man na nandoon pa siya sa The Hague, no, sa kanyang detention, at masaya pa rin tayo na nandoon si Kitty Duterte na sinamahan niya si Tatay Digong sa Pasko, no? At ito yung simbolo ng pagiging ang tawag yun, tatay at ang pagmamahala ng tatay at anak. Okay. So, sa mga Gen Z, I think, na mga kagaya nito ni Kitty Duterte, ang lesson po na makukuha natin ay wag po natin iwanan ang ating mga ama. Okay? Sometimes, no, during Christmas, merong mga pamilya dyan na matanda na sila, yung kanilang mga anak ay, this is the sad reality, ha, ang kanilang mga anak ay may kanya-kanya ng mga pamilya and they have to celebrate Christmas with their own family. And the only thing that is left na lang alone is yung mga matatanda na lang, no? Yung the couple, no? Kasi the reality is ang mga anak ninyo yan mag-aasawa yan, magkaroon ng sarili nilang pamilya, tapos they will sometimes nga yung iba nagiging OFW, doon na sa ibang bansa tumira
Kaya nakakalungkot na ang Pasko sometimes ay nalulungkot yung iba kasi nasa malayo ang kanilang mga anak. At hindi naman siguro yan kasalanan ng mga anak kasi ganyan naman talaga ang reality, di ba? Magkaroon tayo ng sariling pamilya. Pero ito lang yung payo ko sa lahat, no? Last night, I celebrated my Christmas sa aking nanay at tatay together with my family. Okay? Kung pwede, hindi naman siguro kasi yung iba naman kasi nagtatrabaho sa labas. Ang sa akin lang is kung kaya na i-celebrate natin together, no, yung ating pamilya, na buo yung pamilya. Nanay, tatay mo, yung mga family mo kasi po ang saya-saya ng mga itong mga senior citizen na meron pong mga apo, okay? Masaya yan sila, makita nila yung kanilang mga apo na mag-Christmas party kayo, mag-exchange gifts kayo, ganun ba? Kaya meron tayong nakuha na lesson dito kay Kitty Duterte. Pakikinggan natin yan mamaya, no? Kung anong update kay Tatay Digong. Okay? So, always celebrate Christmas as possible. If possible, dapat kompleto. Okay? Yung mga kapatid mo, kung pwede, no? Pero kung hindi naman talaga maiiwasan, wala tayong magagawa dyan, no? Pero nag-a-advise lang ako kasi sometimes malulungkot yan sila, no? Yung ating mga magulang. Okay. Ito, marami pa tayong pag-uusapan eh. Ito pa, si Congressman Liviste. Ayan, ang the man of the hour is Congressman Liviste. Pinost na niya yung binigay sa kanya ni Congressman ni Yossi Cabral, yung mga DPWH budget per district summary file. Yung mga binuking na lahat dito ni Congressman Liviste at kitang-kita doon yung mga buwaya, yung mga malalaki, yung mamaya ipapakita natin yan. At last but not the least, pag-usapan rin natin itong si Attorney Rowena Guanzon na tinawag niyang gago. Itong si John Vic Rimulya. Deserve mo Rimulyang tawaging gago ni Attorney Guanzon. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, itong gabi na ito. Pero guys, bago lahat, uy, bakit hindi ito umaandar? Wait muna ha. Anong nangyari dito? Sige, ako na lang. Bago ang lahat guys, help me muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa Donmar TV, if this is your first time na napanood nyo itong aking vlog at nagustuhan nyo, consider i-subscribe po ninyo ito. Okay? Pindutin nyo lang yung subscribe button. Ayan. Updated na kayo sa ating mga balita. Walang bayad yan ha. Libre lang ang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay. Yan. So, unahin natin itong message ni Congressman Pulong Duterte. Ito. Maganda itong message ni Kong Pulong eh. Sabi ko nga, tatak Duterte talaga, no, kung magbigay ng mensahe. Sabi niya ni Kong Pulong, let us choose unity over division. Tingnan nyo. 'Di ba? Kasi nalaman natin, no, alam naman natin na grabe yung away politika ngayon, 'di ba? Marcos at mga Duterte, alam naman natin, mainit ang bangayan, especially ang mga supporters, no? At syempre si Kong Pulong during mga debate sa mga certain issues ay talagang lumalaban si Kong Pulong, no?
At walang preno. Talagang binabanatan rin niya yung mga pasaway na mga kalaban niya. Okay? But this time, na alam niya na iba yung spirit of Christmas. Lahat naman tayo, mga Pilipino, mag-away-away tayo. At the end of the day, lahat naman tayo, sabi ng Panginoon, lahat tayo ay magkakapatid. So ito yung mensahe ni Kong Pulong. Let us choose unity over division. Di ba? Bakit naman natin pipiliin na magkawatak-watak tayo? Di ba? Ito mensahe ito sa mga kalaban ni Pulong na kung kayo banat lang kayo ng banat, yung mga nagpo-post ng mga fake news, yung mga naninira sa mga Duterte, kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo, at sa mga nagplano na siraan pa ang mga Duterte para matalo si VP Sara sa 2028, wag naman sana. Let us choose unity over division. Kasi po, yung mga paninira na yan, no, at mga yung gumagawa ng mga fake news sa social media, kayo po ang mga dahilan na nagkawatak-watak na ang mga Pilipino kasi mag-away-away yan Merong iba dyan maniniwala. Yung iba dyan hindi maniniwala. Di mag-away-away na. Di ba? Nagpasalamat si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte sa mga Davaoenyo at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa kabila ng umano'y paninira laban sa kanila. Hoy, sa Davao kanina binalita. Grabe na naman ka, sobrang dami yung tao na nagpila. Humihingi ng pamasko sa mga pamilyan Duterte. At sabi nila, maganda yung daloy ng yung pila, no? Hindi kagaya ng pila sa yung babayad ka ng kurente sa Meralco. Ang taas ng pila na ang bagal pang yung mga pila-pila dyan sa gobyerno, ang bagal pa ng pila. Ito naman sa kanila, namimigay lang sila ng pamasko. Hindi na nila talagang tawag dyan? Yung pina-effort pa talaga yung mga tao. Talagang mabilis yung daloy ng pamimigay ng pamasko, no? Yan, palakpakan sa mga Duterte, di ba? Yan inaabangan na yan nakasanayan na yan, kultura na yan ng Davao dyan. Kahit nga mga taga-ibang bansa, no? Ay pumupunta dyan. Pumupunta. At humihingi ng mga pamasko, okay? Sa panahong puno sa pagsubok, ingay at paninira, ang Pasko nagpapaalala sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay pamilya. Okay? At the end of the day, sa Pasko, mas maganda talaga na piliin ninyo na be with your family, no? Sa pananampalataya at pagkakaisa. Ayan, di ba? This Christmas, let us choose hope over hatred, truth over noise, and unity over division. Ang galing ng message mo, Kong Pulong, no? Sa kabila ng away politika, mas pinili pa ni Kong Pulong. May magsasabi na naman dyan, plastic yan si Kong Pulong, plastic. Hindi. Kami mga Bisaya, no? Ganyan kasi yung mga Bisaya, ang style ng mga Bisaya. Kung meron po tayong away in a certain business, or in a certain office, or in a certain community, organization, dyan lang yan. Away lang yan dyan. Pero outside ng buhay nyo dyan sa mga trabaho ninyo, ay wala. Tayo? Professional tayo. Di ba? If away politika ang dahilan dyan sa mga banatan nyo sa social media, hanggang dyan lang yan. Pero outside politics, ang mga Duterte po, nakasanayan na lang yan nila na walang personalan yan. Okay? Kung panahon ng Pasko, Pasko. Di ba?
So, wag po nating piliin ang yung galit. Ha? Wag po natin piliin yung galit, mas pipiliin pa natin na yung being a Filipino, being kung may ano tayo, may ipinaglalaban tayo, no, na pareho na umunlad ang ating bansa. Tama itong sinabi ni Kong Pulong. At the same time, mas piliin natin na magkaisa tayo kesa magkawatak-watak tayo. Pareha naman tayo ng lahi. Lahat naman tayo Pilipino. At the end of the day, win or lose sa mga ipinaglalaban ninyo, no? Tayo rin naman ang para rin na naman sa atin ito, di ba? Mga Pilipino. Basta wag lang yung pansariling interest. Dapat ang ipinaglalaban ninyo ay yung ating bansa, yung buong yung ma-benefit lahat ng mga Pilipino. Okay? So ayan, congratulations and Merry Christmas to you, Congressman Kong Pulong. Ang ganda ng message mo. At heto naman, panoorin natin ang mensahe ng ating Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang Christmas message. Okay? Heto po yung Christmas message ni VP Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan, no? Ang galing ng message ni VP Sara, no? Na it's all about the people na meron pong mga sakit, meron pong kapansanan, yung mga pamilyang mga, alam nyo na, para po to sa kanila itong Pasko na ito, no? Yung mga, para sa mga bata, di ba? So, ayan, ang ganda ng message ni VP Sara, no? Sana magkaisa na tayo mga Pilipino, di ba? Yun ang Christmas wish ko. Kasi ang Christmas wish ni Bongbong Marcos at ni Liza Tanas ay magkaroon sila ng apo. Diyan mo talaga makikita. Totoo. Diyan mo talaga makikita kung gaano sila ka-self-centered, no? Ang sarili lang talaga nila ang kanilang iniisip. Ako naman, ang sa atin, itong ating si VP Sara, ay piliin natin, no? Na mahalin ang Pilipinas. Ang Christmas wish natin ay sana magkaisa tayo at masusolusyonan natin ang mga problema ng bansa, especially on the problem on corruption. Yun lang po, ha. Mensahe natin. Ayan, ang galing ni VP Sara, palakpakan. Ang galing. So, punta naman tayo dito sa next natin, itong patungkol sa kay Kitty Duterte naman, no? Yung update on former President Duterte sa Hague. Okay? Ito pakinggan natin itong si Ma'am Kitty. Ayan.
So, hopefully, masaya ang Pasko ni former President Duterte together sa kanyang daughter na si Kitty Duterte. Pakinggan po natin kanyang mensahe at magre-react tayo. Ma'am, kamusta daw ang dalaw kay PRRD? Today was good. Today we didn't really discuss much outside of the family. It was focused on the family and who's coming next, which is my sister, the youngest one, 6 years old. I informed him na malapit na siyang punta dito. Hi, tita. And he's very excited. He is looking forward to seeing the rest of the family. It was good and ayun, we had very touching moments between, father and daughter. Okay. May isa. Alam niyo, sa totoo lang, no? Iniisip ko nga nung Pasko, di ba? Lahat naman tayo masaya sa Pasko. Pero kung iisipin mo, kung meron mang CCTV sa loob ng detention cell ni FPRRD, no? Kung makikita natin, siguro naiiyak tayong lahat. Oo, maiiyak tayong lahat. Kasi alam niyo naman si FPRRD na kahit alam niya na malungkot kasi nandoon siya sa loob, pero mas pipiliin niyang magiging masaya si FPRRD. Oh, iiyak talaga tayong lahat at pagtatawanan pa tayo ni FPRRD. Oh. Oh, kasi alam nyo, si FPRRD, he is really a strong man. Strong leader. Okay? Kita, naaawa tayong tingnan siya, no? Pero sa totoo lang, baliwala lang sa kanya, no? Alam niya na nakakaawa na siyang tingnan, pero sa kanya, wag niyo akong kaawaan. Ganyan po ka-humble si Tatay Digong. Wag niyo akong kaawaan. I did this for my country. Ganun. Kaya nga sabi ko, kung meron pa talagang CCTV, siguro naiyak na tayong lahat sa Pasko na ito. Pero so hopefully, no, ay makalabas na si tatay at happy pa rin si tatay diyan kahit si Ma'am Kitty Duterte lang ang nandoon, no. So I hope, no. Ay, grabe. Hopefully, tay, yung Christmas wish namin ay magkaisa ang bansang ito at maano ka na, makalabas ka na sa detention cell. Okay? Patuloy. Meron ka bang simpleng inihandang salo-salo kasama si Ma'am Hannibal at Mia? We haven't planned yet, but for sure we might just, eat outside or look for Filipino food because we are very fond of Filipino cuisine, as in halos yun lang talaga yung kinakain namin. So we might look for someone who cooks sinigang or something to keep us warm. Kailan makakapasok sila Mira at saka si With Mira, I'm sure she will be able to enter after Christmas Day. Now, I do not know what specific day because it depends on their schedule. So, for sure after December 25th. Okay, last na ma'am. May mensahe ba si PRRD sa Pasko para sa mga kababayan natin sa Pilipinas? We had, like I said, we had very touching moments today, and he didn't give a direct message, but he did include everyone in his prayers. In his prayers, he said in verbatim that, Lord, I ask for nothing this Christmas. I only ask for my family's happiness, and this part, I don't know how he said it I don't remember how he said it exactly, but the thought is, if there's anyone who is praying for something that will do them good, please give it to them. Something like that. Thank you, ma'am. Thank you. Grabe si Tatay Digong, no? Inisip pa rin tayo. Syempre, mas inano niya, ha? Sabi niya, I hope na ang kanyang pamilya ay maging masaya. Kasi alam naman natin, sino ba namang pamilya ng mga Duterte ngayon ang masaya, ng kanilang tatay nandoon sa loob, di ba? So,
dala na yun lahat, di ba? Kung sasabihin ni Tatay Digong na I hope my family will be happy. Ano ba ang happiness ng pamilya Duterte ngayon? E di syempre yung makalabas siya. Di ba? And at the same time, si Tatay, iniisip pa rin tayo kung ano raw yung ipinagdasal natin na gusto natin ay sana mag-granted yun. Oh, tingnan nyo si Tatay, di ba? Ay, nako, sa totoo lang, namimiss ka na namin, former president at tatay ng Pilipinas, Tatay Digong. Namimiss ka na namin. Hopefully, Tay. Hopefully. Alam kong makakalabas ka dyan. No? Mananaig pa rin ang kabutihan. God will always help you, Tay. Alam namin yan. Okay? So, eto, punta naman tayo dito sa in-expose nitong si Congressman Liviste. Eto, grabe ito, guys. Oh, dapat po natin itong pag-usapan kasi po pera po natin ito, di ba? Oh. Eto, pinost ito ni Congressman, lakihan ko na lang, ito. Pinost ito ni Congressman Leandro Legarda Liviste sa kanyang Facebook page, no? Ayan, may blue check, meaning legit 'yan. Narito na po ang 2025 DPWH budget per district summary file na ibinigay sa akin ni Yumaong Yusek Cabral. Ang nakalagay dito na NEP restored ay ang allocable. Ang taon-taon na alokasyon ng maaaring i-allocate ng district congressman na ang total ay 401.3 billion pesos na nagdadagdag ng 30 million kada distrito. Grabe. Sa 2025, ito na yata yung mga pumirma. At ang 30 million, gagamitin ito during election, no? Oh. Baka. Ngunit nagkakaiba ang budget ng bawat distrito. Bukod dito, may outside allocable. Grabe. May outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponents. O ganito po, ginurgur ang ating pera. Kasama ang amendments o insertions o House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP, kaya umabot sa 1.041 trillion ang total budget for the year 2025 GAA. Sabi natin, hindi raw masama ang insertions. Hindi man masama ang insertion. Ang masama, kung ito maka-insertions na ito, ay meron pong mga government officials na ipinasok na sa kanilang bulsa at sa kanilang kondo. Kaya nga yung mga insertions yan, tapusin na natin yan. Kasi sasabihin na, hindi naman masama mag-insert. Hindi nga. Pero nandyan lahat ang kalokohan. Yung pork barrel dati, di ba? Iniiba lang ninyo yung pangalan eh. Para po malinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. Okay. At hindi po para sa proponent. At ang karamihan, excuse me, hindi pa kasi naayos. Ano ba yan? Hindi pa okay yung ubo ko, nandyan pa rin. At ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman. Diyan na magsimulang kalokohan. At may iba pang mga proponent. Mabuting malaman ng publiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki po natin ang ating mga proyekto. Tama naman. Dapat natin i-expose ito kasi kung titingnan ninyo yan ngayon, okay? Kung these projects are really existing
itong mga insertions, allocables, mga ganyan. Okay? Kasi kung hindi yan nag-i-exist, wala na. Busog lahat. Busog lahat ang mga congressman. Kung maaari ko pong ulitin, sabi ni Kong Leandro Liviste, nakasulat dito ang mga pangalan ng mga district representatives. So makikita nyo ngayon ang mga pangalan ng mga congressman dito ha. Pero hindi sila ang proponent sa buong budget. Yan ang yaw-yaw nitong si Ridon. Hindi naman ako ngayon pa lang ako naibo na ganyan-ganyan. Paano yan? Nakalagay yan sa sa party list mo. Sino magbe-benefit? Di ikaw. Kasi tinatanggi ni Ridon ngayon, Congressman Ridon. Yung hindi niya kamukha si Kokey. Tinatanggi niya na hindi siya ang nag-insert niyan. Sabi niya. Kasi hindi pa raw siya congressman at that time, blah blah blah, sa 19th Congress, kung ano man ang debate niya. Pero ang tanong, sino ka? Si Ridon. Sino si Ridon? Party list mo ang nabanggit doon. So, sino ang magbe-benefit? Ikaw. Di ba? Kahit anong sabihin mo dyan. Nakasulat dito ang pangalan ng mga district representatives pero hindi sila proponent sa buong budget. Ang total allocables ng district representatives ay 401.3 billion pesos. Habang ang karamihan ng budget ay nasa outside allocable ng iba pang mga proponents. Kaya umabot sa 1 trillion, 1.041 trillion ang 2025 budget. Kaya nga, nung tinanong itong si Congressman Liviste sa isang reporter sa News 5 na ano masasabi niyo doon sa kay VP Sara na ganun raw ang laki-laki ng mga 125 million na confidential funds, blah blah blah, blah blah blah. Anong sabi ni Congressman Liviste? Bakit natin pag-usapan yan? Unahin muna natin itong allocables. Wala lang yan. Yang 125 na million na reklamo ninyo kay VP Sara, ang layo dito sa mga bawat isang congressman sa mga allocables. 'Di ba? Ganyan sila kung paano nila siniraan si VP Sara. Mas inuna pa nilang siraan at isa publiko na si VP Sara kurakot, ganyan. So, kung kurakot si VP Sara sa isang 125 million, baliwalain na lang natin itong trilyon-trilyon na dapat nating questionin. Bilyon. Wala sa kalingkingan yung mga reklamo nyo kay VP Sara. Ito yung unahin natin. Ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Region. NCR. Ito, NCR ito lahat. Mga district engineer, nakalagay yung pangalan. Sino yung Navotas Dio. Ayan. 19th Congress. Ayan yung mga pangalan. Lakihan pa natin. Kung pwede pa itong malakihan. Ayan. Tingnan nyo yung total budget. 2 million, 1 million, 1 million, 2 million. Ganyan po. Dito po, sa NEP restored. Dito nare-restore ng NEP, National Expenditure Program. Kasi dito sa NEP, dito ini-insert yung during the executive branch na yung mga anong tawag doon, mga kanya-kanyang mga ahensya ng gobyerno. Okay? NEP restored, NEP total. Ayan. Sino ang naka-highlight dito? Manila City 6 District Biniviendo Benny M. Abante. Ayan siya yung malaki isa sa mga pinakamalaki. Ayan. 'Di ba? Ayan sila. Yan ang mga listahan ng mga pangalan hina-highlight dito si Abante, yung maingay. 'Di ba? Kasi maingay Ito pa. Natin. Page 2 natin. Ayan, yung page 2. I-post nyo na lang, ha? I-post nyo lang itong video kung gusto nyo makita itong mga pangalan na ito.
Forward pa natin. I-post nyo na lang. Ayan, Ayan. Sandro Marcos. Ayan, Region 1. Umabot ng 12 million ang total budget. Ayan. Yung mga projects na yan. Itanungin nyo na si Sandro Marcos dyan. Klarong-klaro yan, ha? Ano pa? Yan. Ito lang mga hina-highlights na mga pangalan ng mga congressman. Ayan, si Eleanor B. Bigtang. Ayan. Eric Yap. Ayan, magkano Eric Yap? 6 million yung kay Eric Yap. From NEP na 1 million plus, 2 million NEP total. Ngayon naman, ang total budget 6 million. Bakit na 6 million yun? Di ba? GG tayo nito. Maraming dapat i-explain, ha? Example, kasi lumalaki ang kanilang budget, di ba? Matataka ka. NEP, ang tawag dyan is NEP restored, NEP total, pero ang total budget, paano yan ngayon? Di ba? Tingnan nyo yung kay Eric Yap, 1 million yung NEP restored. Tapos naging 2 million sa NEP total. Pagdating sa budget, umabot ng 6 million. Bakit? Tingnan lang natin yung mga yung mga makilala nating mga congressman. Sino pa ba dito? Yung kay Sandro Marcos hindi highlights. Bakit kaya? Di ba hindi highlights? Ayan, yan, ang dami. For example, ito, Bulacan 3rd District, Lorna C. Silverio. 1 million yung 1 million ang NEP restored. NEP total 5 million. Pero ang total budget 16 million. Bakit naging yan ang dapat ipaliwanag. Bakit kaya naging 12 million yun? Paano na yun? Nagtatanong lang tayo, ha? Imagine kung i-total mo lahat, NEP restored 36 million, NEP parang NEP total is 73 million, pero ang kabuuhan is 133 million. 'Di ba? Ang daming nakurakot dito kung kalokohan ang ginagawa ng iba dito. Ayan. Gusto ko makita yung kang Congressman Paulo Duterte. Tingnan natin para fair tayo, ha. Saan ba dito yung ano bang region yun, Davao City? Tingnan natin, ha. Davao City. Romblon. Hindi eh. Wait muna, ha. Dito tayo. Baka dito. NCR. NCR. Region 1. Ilocos Norte. Ayun, ito yung kay Sandro, ha. Hindi hinighlight. Itong pinakauna, Pinakauna. Sandro Marcos. 5 million. NEP total 12 million. Naging 12 million. Di ba? Bakit kaya? Bakit naging 12 million yun? Na 5 million namang yung budget eh. Region 1, ito, Caraga, ayan. Davao, nasaan yung Davao dito? Cagayan, gusto ko makita yung Davao. Nueva Ecija, Zambales, Quezon City, Laguna, Cavite. Ito, Cavite. Revilla. Ramon Jojo B. Revilla, 1 million, 2 million, 2 million. Yung kay, ewan ko nga, bakit nila dinidihado si Bong Revilla? Ang 2 million lang yung budget. Ito kay Kong Akop, Romeo M. Akop. Magkano yung kay Akop? 1 million, 1 million, 1 million. Okay lang. I don't know if si Akop ito, ha. Romeo M. Akop. Siya ba yun? Sa 2nd District? Sino pa ba? Ito. Rizal. Gusto ko makita yung Davao. Palawan. Mindoro. Wala naman dito eh. Walang Davao. Davao. Malabon. Navotas. Ano ba to? Wala. Walang Davao eh. Gusto ko makita sana yung kay Kong Polong.
para maano natin. Ifugao, this is Solomon, Ipaya, Mountain Province, Upper Kalinga, Mount Province, Baguio City, Apayao, Regional Cagayan de Oro. Ito, di ba? Davao na to, Quirino Regional Office. Wala man. Bulacan, Aurora, Pampanga, Tarlac. Wala. Quezon, Rizal, First District, Cavite. Baka wala talaga dito. Wala silang allocable. Ano ba? May ano pa pala. 8 of 19 pages. Tapos ano tayo wala, meron pa tayong wala na meron pa tayong wala na pakita dito, no? Ipapakita natin yan sa susunod na vlog natin. Tingnan natin yung kay Kong Paulo naman para fair tayo. Okay? At heto, last but not the least na ipapakita natin, bakit tinawag ni Attorney Guanzon na gago itong si John Vic Remulla. Ito, panoorin natin at pakinggan po natin ito. Yan. Wait muna. Ayan, lakihan natin. Okay, play. Gago din pala, no? Gwapo din pala. Patay na yung tao, tinatawanan pa. Gwapo pala, hindi pala gago. Patay na, tinatawanan nyo pa. Kasama kay Johnny Lamas. Yan, yung mag-join forces yan, mag-unity yan sila. Maasa yan si John Vic Remulla, siyang candidate for president ng BBM gang. At kasama si Lamas at ang Akbayan. Baka si Risa Ontiveros ang vice president niya. Grabe, no? Patay na si Yusek Cabral. Tinatawanan pa ng mga gago kayo. Di na kayo na awa. Sobra. Walang awa. O baka wasak lang. Ang sa akin lang dito ako din ako magtataka kung pagtatawanan nila yung kalagayan ni Yusek Cabral. Walang puso yan mga taong yan Di ba? All they know is pagtakpan ang mga kabalastugan ng ginagawa at mga kapalpakan ng administrasyong ito. Totoo lang. Kaya nga, kahit anong explanation nila patungkol po sa nangyari kay Yusek Cabral, hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan. Okay? Kasi ang dami pong mga inconsistencies, hindi na po congruent sa mga nakikitang mga ebidensya at sa kanilang mga report. Kayo, anong husga ninyo, taong bayan? Di ba? Halos naman lahat siguro ng mga Pilipino, meron pong tanong sa nangyari po kay Yusek Cabral na hindi nila masagot. Sinagot nila, pero tayo nagtataka bakit ganun yung sagot. Yun ang katotohanan. Diba? Okay, so kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, you heard it right, no? From Attorney Rowena Guanzon. Anong masasabi ninyo, guys? No? Ilatag nyo ang inyong opinion, komento sa comment section at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe sa mga first time dito sa Donmar TV. Libre lang ang mag-subscribe. Pindutin nyo ang subscribe button. Updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.